Pagdating sa bansa ni Mary Jane Veloso, ating pag-uusapan kasama si Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez. Yusek Vasquez, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali niya at magandang tanghali sa mga manunood at tagapakinig. Sir, una po sa lahat, kumusta po ang pagpoproseso ninyo dito po sa pagbabalik ni Mary Jane Veloso mula po sa Indonesia? Kumusta na po si Mary Jane sa mga oras na ito? It went perfectly well, I may say, Ninya. Mula sa pagdating niya sa airport hanggang sa ngayon na nandun na siya sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. So we had to ensure strict security protocols para masigurado yung security niya at saka yung health, kasi nga medyo may masamang pakiramdam siya, nasusuka daw siya ayon sa mga members ng composite team na pinadala natin sa Jakarta para sunduin si Mary Jane, no? At lahat naman ay tumakbo ayon sa proseso ng Bucor, Bureau of Corrections, at ngayon na nga ay nakadetine na siya sa CIW, Correctional Institute for Women. Pero bago pa man noon, pinayagan po namin ang kaniyang pamilya, napakahabang panahon. Pamilya niya, ang mga abogado niya, pati yung mga Gabriela representative, no? Si Congresswoman Arlene Brosas, nanghingi din sila ng pagkakataon na makasama siya at pinayagan po namin yan. We went towards leniency in order to give them the fullest opportunity to bond, especially the family. So, yun po ang pangyayari. Binigyan sila ng pagkakataon hanggang alas 12 kanina para makasama ko siya. Mula nung dumating siya sa galing airport sa CIW, nandun na rin yung mga pamilya niya kanina. Okay, magandang balita po yan, ano, sir, na nagkita-kita na po si Mary Jane at ang kanyang mga kapamilya dyan po sa CIW. Kumusta po ang mood at emosyon sa kanilang pagkikita o reunion? Kasama po ang kanyang pamilya, Yusek. Well, very emotional, tearful even. Nakausap ko din personally si Mary Jane, ano, dahil nga pagkatapos ng press conference namin, hinayaan din namin yung mga media, members ng media po natin na nandun sa press conference, na makita mismo kung saan nakadetine si Mary Jane sa RDC para magkaroon siya ng 6 months na processing para titignan ng maigi na wala siyang iniinda, walang problema bago siya madala sa regular na piitan. Ang importante kasi dyan ay makuha natin yung lahat ng records, makita kung anong sitwasyon niya, anong kondisyon niya, etc. Pero masasabi ko na okay naman siya. Sabi ko nga, ang malinis, parang wala ang sakit. And maganda nito, nagkataon na Ilocano din pala siya kasi ako yung Ilocano galing Abra, and yung tatay niya at saka nanay niya taga I think La Paz, Tarlac. So nag-usap po kami sa Ilocano dialect at sinabing nagpakita sila ng matinding pasasalamat naman sa gobyerno at nadala po natin si Mary Jane dito na buhay. Maganda po yan, Yusek Raul. Ilocano rin po pala kayo. At least you were speaking their language. Nagmayat nga nakasarita yo that parents po or the dad of Mary Jane. Okay. Agpaiso launay. Ading ko, agpaiso. When Diyos te agnita, Yusek. Well, Yusek, kailan pa uli nila pwedeng makita itong si Mary Jane? Ano pa po yung mga ibang pagkakataon sa mga susunod po na araw? Lalo na po ngayong Pasko. Okay. After this kasi, magkakaroon ng 5 days na quarantine. Kasi titignan natin kung meron bang mga dalang sakit or anuman, no? Either dala niya or nasagap niya o anuman, para siguradong hindi naman magkakaroon ng problema yung mga
kasamahan niya sa piitan, ano? At yan ay may 5 days na quarantine, and after that, sa 24, pwede na silang magkasama-sama ulit. At yun nga ang usapan kanina, na pwede silang bumisita ulit bilang pamilya para magsama-sama sa Pasko. And at the same time, they can visit as often as they want, for as long as they will follow the protocols of the Bucor. And that applies to even the lawyers. Okay. So as often as they would like pagkatapos po ng 5-day quarantine. Correct. Okay, and how long? How long? Yes. Yung normal na visitation hours. Ito kasi kanina, Ninya, ang dami nila. hindi talaga pinapayagan normally yan. Pero we made very many exceptions dito. Number of people who could visit, access ng media doon sa RDC, yung mga pagkuha ng pictures sa lahat. It was full transparency all around. And we made sure na unimpeded at walang pumipigil na magsalita si Mary Jane. At kinausap, nagtanong actually yung mga ibang kasamahan mo natin sa media, at direktang sumagot naman si Mary Jane at sinabi niya na okay naman yung niya, yung sitwasyon niya. So sa ngayon po na nandyan po siya sa CIW po, doon sa Correctional Institute for Women, dyan si Mary Jane Veloso, mananatili na po ba siya dito while serving her sentence? O may posibilidad po bang ilipat pa siya sa ibang facility? Yan ay depende sa pamamalakad at pagtansya ng ating Bucor under Director General Greg Katapang. Iisipin natin na merong isang issue na riniraise ng pamilya niya, at ito ay mayroon ding basehan, ano? Dahil nga yung si Sergio, yung babae na nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa illegal recruitment niya, ay nakapiit din sa Correctional Institute for Women. At yun ay sinasabi nila na baka magkakaroon ng security issues. So we made sure and we issued instructions, strict instructions to DG Katapang to ensure the safety and health of Mary Jane Veloso, at dapat hindi magkasama yung dalawang yan. At sinabi naman ni DG Katapang na kung kinakailangan, pwede niyang ilipat si Sergio sa ibang prison facility for women outside of CIW. Okay. Hindi po si Mary Jane, kundi yung si Sergio, ang sinasabi niyo po. Hindi. Kasi nga, as much as possible, gusto din natin na malapit-lapit si Mary Jane sa pamilya niya, kasi taga Nueva Ecija tong mga to, although yung tatay niya at nanay niya ay taga Lapas, Tarlac. Alright. So ano naman po ang reaksyon ng DOJ sa mga panawagan para po sa tuluyan ng paglaya ni Mary Jane Veloso? Ano po yung mga posibilidad dito moving forward? Moving forward, Ninya, yan ay full and total discretion and prerogative of our President, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., yung paggawad ng executive clemency o kung anuman. Yan ay aralin ng mainam, masusing titignan yung lahat ng sirkumstansya at kung kailan at kung paano yan po ay nasa poder ng ating Pangulo. At huwag din nating kalimutan, Ninya, na meron ding mga iba pang mga persons deprived of liberty na nakapiit din, na may mga sakit, may mga matatanda na, etc. At dapat, kahit man itong si Mary Jane ay siya yung nasa gitna ngayon ng limelight at pinag-uusapan natin, dapat tignan din natin yung konteksto ng mga ibang mga kababayan nating nasa piitan din. At malamang, sa tingin naman namin, kung maggagawad ang ating presidente ng executive clemency, ay hindi lang si Mary Jane, kundi mga ibang persons deprived of liberty din. Isa pang bagay na dapat nating isipin ay ito nga yung mga itong mga advantages na nakuha natin diyan sa tatlong bagay na to. Una,
naalis natin, commuted yung death penalty niya. That's the first advantage. That's the first blessing. The second blessing is we were able to bring her back here in the Philippines. And then the third blessing, Nina, and we have to emphasize this, is that the moment Mary Jane Veloso was transferred to the Philippines, she would be subjected, just like any other person deprived of liberty, of all the privileges, rights, and prerogatives granted onto persons deprived of liberty. At meron po tayong isang magandang balita sa aspetong yan, dahil meron tayong tinatawag na good conduct time allowance na meron ng IRR na pinirmahan namin nakaraan lamang, na kung saan ay pwede nang gamitin ng mga ating mga PDLs na walang record, na maganda ang kanilang pakikitungo at pag-stay sa pagsaserve ng sentence nila, at mababawasan niyan ang kanilang sentensya. Ito ay entitled sa mga taong kahit na nga gumawa ng heinous crime, o kaya sila ay escapees or sila ay habitual delinquents, yan ay mga pwedeng mag-avail ng mga benefits na yan. Kaya lahat ng pribilehyo bilang isang person deprived of liberty niya ay pwede niyang matanggap at magawad sa kanya. Yusek, meron po dito nga tanong, maaari niyo po bang ipaliwanag yung clemency para kay Mary Jane, at paano naman po kung pardon o parole? Okay. Ang clemency, yan ay executive clemency ay nasa prerogatiba totally and absolutely by the President. Hindi po nga natin pwedeng panghimasukan yan kahit nga yung mga Supreme Court, mga judicial, it's beyond judicial question. Ang tungkol naman sa parole, yan ay isang proseso na kung saan after na makapag-serve ka ng minimum time doon sa sentence mo, ay pwede kang pag-aralan ng Board of Pardons and Parole kung pwede kang bigyan ng palayain ka na. Dito papasok yung GCTA, yung Good Conduct Time Allowance, dahil kahit napakahaba ang sentensya mo, kung ikaw ay mabait doon sa loob ng piitan, pwedeng tumatakbo yung oras, at the same time nakaka-earn ka ng credits na tinatawag, at dahil doon lumiliit yung panahon na kailangan mong iserve bago ka pwedeng mag-avail ng parole. Okay. May tanong po mula dito po sa GMA News Desk. Saan at paano daw po nag-a-apply itong na-mention yung GCTA sa isang PDL kapag siya ay nagpakita ng magandang asal sa loob po ng piitan? Yan ay internal na kinukompute ng ating mga namumuno ng lahat ng mga piitan. Pero mas mainam yan kung ikaw ay isang pamilya ng mga nakakulong, ang mga person deprived of liberty, na kung maaari ay i-follow up mo din. Walang masama doon, hindi naman prohibited yung ganyan eh. But normally, regular na chine-check ng ating mga prison authorities yung records ng mga ating mga persons deprived of liberty. Lalong-lalo na ninya sa kadahilan ng meron na kasi tayong ginawang centralized na digitalization program sa DOJ, na kung saan lahat ng mga records ng mga ating persons deprived of liberty ay digitized na. Ito yung tinatawag naming single karpeta. Walang pinag-iba ito doon sa Form 138. Excuse me. Di ko alam kung naabutan mo yan, bata ka pa. Kung anong nag-aral, may Form 138 na kung saan nandun yung lahat ng grades mo. Kung nawala yan, napakahirap i-reconstitute niyaan. Yun, kaparehas nito yung karpeta na tinatawag sa mga persons deprived of liberty. Nandun yung record kung kailan siya pumasok, kung ano yung nangyari sa kanya, kung meron siyang naging atraso, kung naging siyang violation, etc. At doon makikita mo yan. At tuloy-tuloy yung pagtingin ng ating mga prison authorities yung records nila. At dahil nga centralized na yan at computerized na, pangalan pa lamang, madali nang matitrace kung siya ba ay merong
qualified na siya kasi nakapag-serve na siya ng minimum sentence. Okay. So, Yusek, applicable daw ba dito ang GCTA kahit sa ibang bansa na sentensyahan? Napakagandang tanong yan. Kasi nga, yan ang pag-aaralan natin. Kasi nga, ito ay isang pribilehyo ng mga ating persons deprived of liberty. Titignan natin ng mainam, masusi nating pag-aralan yan. Sabi nga ni DG Katapang kanina, maggawa siya ng isang technical working group para aralin ng mainam yan. But we should always remember this, Ninya, na ang prioridad ng ating gobyerno ay to promote and protect human rights and the right to liberty. If there is a way by which we could grant our persons deprived of liberty a new lease on life, and that is consistent with the theory of our corrections system, which is rehabilitation, at kung mabigyan ka ng pagkakataon na mabalik ka sa mainstream na kabuhayan, why not? Ba't hindi natin bibigyan yung ating mga nawala sa landas ng mga kababayan ng pagkakataon na may tuwid ang kanilang mga kasalanan at kanilang buhay? Yan din ang rason niya kung bakit kami ngayon, lalo na sa Bucor, sa instruction ng ating kalihim, Boying Remulla, Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, inaatasan namin talaga na as much as possible, i-decongest yung ating jails, alisin yung mga madaming sobra-sobrang nakapiit dyan sa Bilibid, for example, kasi sobra-sobra yan eh. Nung dumating kami, 30+ thousand ang population yan for a capacity of the prison as mga 5,000 lamang. So sobra-sobra. But anyway, ang idea is that pina-farm out sila, pinapalabas sila para sila ay mapalapit sa kanilang mga mahal sa buhay. Probinsya, for example, kung ikaw ay taga Ilocos, dadalhin ka doon. Kung ikaw ay taga Mindanao, dalhin ka sa malapit doon para magkaroon ka ng dalaw. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung ikaw ay dinadalaw ng iyong mahal sa buhay, there's a life outside of prison that you can look forward to. And that is one reason why there is that aspiration and that's that longing to be with your family and your loved ones. Yun ang pinaka-importanteng aspeto ng lahat ng efforts na to. Okay. Yusek, hihingi na rin po kami ng update sa kaso naman laban dito sa mga illegal recruiter ni Mary Jane. Ngayong nandito na po siya sa bansa, posible po bang makadalo siya sa mga pagdinig nito? Definitely, and that's the most important benefit that can result from this. Dahil noon nandun pa siya sa Yogyakarta Penitentiary niya, napakahirap na i-facilitate na mag-testify siya sa kadahilan ng merong mga requirements dati kasi yung Indonesia na kailangan Indonesian lawyers ang magtanong kay Mary Jane doon, at yun ay hindi naman pinapayagan dito sa mga proseso natin. Ngayong nandito na siya, yung prosecution and eventual completion to its final conclusion of the two serious offenses that are pending right now sa RTC Nueva Ecija, yung qualified human trafficking at saka estafa, ay siguradong mapapabilis na yan dahil una, pwedeng mag-testify via video conferencing si Mary Jane ayon sa mga patakaran ng ating Supreme Court ngayon, or kung kinakailangan talaga, pwede siyang mismong dalhin doon sa korte. Pero as much as possible kasi, ang ginagawa nila video conferencing, lalo na pag kaya naman ng ating mga ng internet connection and other facilities. All right. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez. Just tagnina, ninya, and nimbag nga malam amin kadatayo ako. Agyaman na.